Hello everyone, welcome po sa aking channel, and mag-update po tayo ngayon ng ating succulent, kung ano ang kanilang lagay today, kasi maganda naman ang panahon ngayon and hindi siya ganun sobrang kalamig. So yung iba rin, yung iba talaga hindi kinaya, nagkaroon sila nag-yellow, or what did you call this, nagtupig din, parang papunta na rin sila dun sa sobrang kasing lamig. Ayan, so hopefully makasurvive. At yung iba naman is okay naman, yung ibang crested tulad nito okay pa naman siya, pero ito medyo ayan, mukhang hindi niya kakayanin o hindi siya makasurvive. Ito naman medyo okay din. Ayan, ating mga crested, ipot ko lang siya sa isang malaking plastic container para hindi na siya ganun kahirap para sama-sama na sila. Ayan. Ito lang naman siya, ito lang ang hindi okay kasi medyo parang manipis yung leaves niya. Ito rin hindi na rin nakasurvive. Ito rin siya, hindi kinaya na lamig, sobrang lamig. And then balak ko ding mag-cutting ng babies itong ating Canmaria. Meron siyang ilang babies na lumabas, so balak ko sanang i-cut para meron tayong pang reserve if ever na maging frosting, masira siya. So ngayon magtanggal tayo ng ibang konting babies para if ever meron tayong pang reserva. Meron siyang kilan ba, 1, 2, 3, 4, 5, I think 5 or 6, 1, 2, 3, 4, ang 6. So ito, I think siguro mas maganda kung parang mas maganda dito try natin dito, tanggalin na kasi mas madami siya dito, so dito tayo mag-cut. So itong ating pang-cutting is pinahiran ko na siya ng alcohol. Then, ayan, before cutting, ayan, kailangan applyan natin ng alcohol fertilizer, ng alcohol. Cut natin. Are you okay? Are you ready? Ready? Okay. 1, 2, 3. Oops. Okay, there you go. Okay, congrats. Lagyan natin siya dito. And another one, kasi dikit-dikit sila, so kailangan magkaroon sila ng space para mag-bloom. So I think this one, cut din natin to. 1, 2, 3. Kailangan itong operahan. Thank you very much. Okay, pwede na yun. I think it's okay na yan. Isa pa, para sure, 3, kasi 4 naman sila, so try natin itong isa. Oops, mayroon mag-video na mag-isa. Kita ba? Or
Tanggalin natin muna ito isang dry lips. And this one, cut natin. Oh, matigas ah. Okay. There you go. Beautiful. Perfect. Okay, meron siya natira na 1, 2, 3 babies. So, ibalik natin siya dito for a while. For the meantime, lang ka muna. And then, maghanap pa tayo ng ating kakating na babies. Kasi meron, kailangan natin mag-survive pa sila na pag dumating yung winter time dito or yung nag-snow. Ayun na nakakatakot. Malamang mag-ano sila eh. Mag-frozen. So, kailangan may pak-reserve tayo. And this one, ito namang aking Dracula. Meron din siyang babies. Look. Dracula. This is my Dracula new babies. Hindi siya kita. Ayan, kukuha muna siya dito for a meantime. So, ilagay natin muna siya dito sa tabi na tabi ng Longissima. At ito rin, Longissima ko ay meron din siyang babies. So, cutting din natin para if ever cutting. Okay, well done. Good. And then balik natin siya dito for the meantime. Ano pa ba? Ating Raxol. Ang Raxol maganda itong pag nag spring, madali lang din itong itanim ang Raxol. At ang ating Ametum at ang aking Jade Star and ang ating dry na Kuroshi, Korean succulent, and ating Lithops. No, nag-open na siya. Ilang babies kaya ang lalabas dito? Nag-open na. And ito nag-frozen din. Nag-frozen din ang ating Cassiopeia. Cassiopeia. Ayun. Sayang, nagtry siya. Ang ganda pa naman ito. And ang ating mini kusong, ito rin. Kahit sobrang kapal ng lips niya, ayan oh. Hindi kinaya. Ay, nagmumoy, so lumalabas yung ano niya. Sayang. Ating trumpet pink ko, medyo okay pa naman siya, makasurvive. Ating tubes. Ayan. Ating orbiculata. Ito, parang hindi ako maganda magtanim ng orbiculata na ito. Ayan ang ating ditchwords. Yun to Changmi. Yun to Changmi. Rose. Yun to. And ating black rose. Black rose ko, ayan, meron din siya propagating. Kusa na siya. Madali lang itong tumubo sa dahon niya. Basta hayaan nyo lang siya ng ganyan. Black rose, ayan, meron din siya. Kahit medyo matagal, ilang months na rin to siguro. Siguro may 3 months, 4 months. Ganun siya. And ang ating Agnes, look how beautiful the color she is. Aking Agnes. At ang aking
ang ating paradise. May paradise. Okay, paradise. At ang aking na tinanim din na last week, 2 weeks na ating cashmere na ayaw nyo, ayan, nalanta pa rin. Meron din akong iba na pinapropagate dito na other kinds na leaves, iba't ibang klase. Meron din ang Frank, meron siya ng matubong ugat. And look the color of this bone garnish. Lagyan din natin siya dun. Tanin ko tingnan, ipasok sa loob. Ating crested. What kind of crested is this? I don't know. Hayaan lang muna natin siyang crested dyan. And this one, oh, what a beautiful color she is. Ang ganda niya. Wow, look. Wow, ang ganda. Kailan makasurvive ka, survive it. Ating mga black rose, ayan, black rose. Ating Leticia na frozen din. I think meron din siyang isang nakasurvive. Hopefully makasurvive ka. Ito rin, nag-frozen din siya. Oh my god. This one, ang ating mga Echeverria, Maria Agavoids, Chongtu Maria, Queen Maria medyo okay siya, nagbubuhay siya, nagbo-blooming. Look, nagkakaroon siya ng pati bagong nag-iiba yung kanyang looks, nag-glow kasi sa panahon ngayon medyo gumaganda na, hindi na ganun kalamig. At ang ating Acacia, beautiful color ng Acacia. Kailangan tanggalin ko ito yung mga dry leaves niya para mag-bloom siya uli. And then ang ating aking Monroe, at ito ang aking magma. Nag-frozen din ang magma ko, hindi na rin kinaya. And this one, yung aking Chongtu Maria, Echeverria Agavoids. Ang ganda, look. At ang aking kinating na Micocbel, syempre wala pa rin siyang any kind na lumalabas, wala pa rin. Puli meron pag kumanda ang panahon. Ayan. And ito din, meron siyang babies. And ito rin, i-update natin itong ating Fiera Jelly. Ito yung mga babies niya. So ayan, lagyan natin siya dyan. And ang ating Maria, syempre ang Maria pa rin na maganda. And ang ating mga sedum, yung iba hindi na rin kinaya, sobrang lamig.
dapat yung itong talagang matitikas ang stem niya, yun nakasurvive. This one, yung last time na mga tinanim ko dito, mas naging okay naman sila. Pansamantala, inilagay ko na dito sila sa lupa for the meantime. Okay naman. Wala naman yung problema sa kanila. Medyo nag-blooming sila ng kaunti or siguro dala ng panahon. Aking jade star. Jade star. Tingnan. Elkhorn. Maria. Ating Elizabeth. Ito pa rin jade star. At ang ating ayun yung Medusa. Medusa or black cashmere. At itong ating Ophiterum. Ito yung stem nga na may babies na rin. Ayan. Ang ating Sedaveria rolli. Nag-iiba na lang kulay nila. Oh. Ayan. So, ito meron na siyang babies. I-cutting na rin natin kaya siya. Awan. Paano ko ba i-cut to? Kailangan ito i-cutting na rin. Cutting na rin natin siya. Ha? Okay. Oh. Meron siyang ugat. Kaya ang itanim na to. Ang ating avocado cream. Avocado cream. Babies. Ganda. Ang ating Dracula na dry siya. Ang Dracula kailangan siya, hindi siya nasisinaga ng direct sa sunlight kasi nagpa-burn, sa sunburn. Kanya dip, so kailangan to no, may shaded siya. So yun ang napansin ko. And then nag-i-start na rin mamulaklak ito. This one, nagkakaroon na siya ng flower. Talagang sign na madalig gumaganda rin panahon. Hindi na siya ganun kalamig. And this, ayan. So ayan po ang ating update ngayon dito sa aking munting mini succulent. Ito naman po aking na harvest ng mga babies. So paghintay ko muna siyang magkaroon ng roots and then time natin. But for the meantime, hanggang dito na lang po ang ating vlog, and samahan niyo po ulit ako sa next vlog natin kung ano magiging update ng ating mini succulents. Salamat po. God bless. Bye bye.